Mabala, lubos na mapanganib, huwag na huwag gagayahin. Nagbabagang pangyayari sa viral video na ito. Naku, mga kapuso! Lalo na yung mga batang nanonood. Huwag na huwag yung gagayahin to, ha? Isang lalaki mula sa Iloilo ang muntika ng mamatay para lamang sa online views. Naku po! Isang lalaki ang uminom ng gasolina at binuhos pa ito sa buong katawan. Walang ano-ano. Sinilaban niya ang sarili. Nakakagulat. Pag sanlap ng kalayo, nadura siya. Anong masasabi niyo rin sa gumawa niya? Ba't niya iinumin yung gasolina, hindi naman inumin yun. Mag-isip ka ng ibang pagkakakitaan, huwag yung pati buhay mo, ibubuhis mo. Sa Kalinog, Iloilo namin nahanap ang tahanan ng lalaki sa viral video na si Isagani. Dito namin nalamang namamasada pala siya sa tricycle para suportahan ang pamilya. Bilang isang asawa, si Isagani po ay mapagmahal, mabait at masipag sa mga gawaing bahay at masipag sa mga trabaho. Dalawang kanyang anak at naggagatas para ang isa. Kaya nito lang Pebrero, naisipan daw ni Isagani na maging content creator para may pandagdag kita. Ang mga nauna niyang video, pure entertainment lang tulad ng pagsasayaw. Nagpapatawa man sa kanyang mga content, hindi raw natuwa si Isagani sa akyat ng kanyang views na nasa 1,000 lang. Kaya dito niya nilaunch ang sarili bilang si Boy Tapang. Uminom ng bleach, lumurok ng sabon panlaba, at kumain ng bulate. Nagatungan naman daw ng 55,000 at 90,000 ang views niya dahil sa mga ito. Pero nagninigas ang kagustuhan niyang makamilyon views para kumita. Kaya dito na sumiklab ang mapangahas niyang ideya. Si Isagani na tinatawag ding Boy Negro o Boy Tapang, ininom ang gasolina. At ibinuhos pa ito sa buong katawan at saka sinilaban ang sarili. Na-shock po ako dahil sa ginawa niya na pinagsabihan ko ng pamangkin niya na nandoon siya sa hospital. Nagtamo ng second-degree burn si Isagani at ang higit na nadali sa kanyang katawan ay ang likod at tagiliran. Ano kaya ang nasa isip ni Isagani noong mga oras na yon? Inaasahan ba niya ang naging resulta ng content niya? Sabi ko, hindi naman siguro magkuhan yun sa kwan ko kasi madali lang mamatay yung apoy. Hindi ro kasi kalayuan sa kinatatayuan niya merong mababaw na balon. Yung plano ko po, pag yung umapoy na yung katawan ko, sisilip ako doon sa ilalim ng balon ko. Hindi lang masyado malalim po, nang nasa kwan ko lang sa tuhod ko lang po. Laki aray daw niya ng halos 1 minutong yumakap sa katawan niya ang apoy bago ito naapula. Sabi ko sa hinablos ko na sabi ko, samahan mo ako sa ospital. Hindi na ako makahinga. Hindi ko na yung alam kung ano naramdaman ko kasi ang init-init ng katawan ko. Makalipas ang 1 linggong gamutan sa ospital, ito na si Isagani ngayon. Lapdos ang katawan. Sa balat ang pinaka-long-term effect niyan. Kasi kung nag-second or third degree burn siya by my assessment, malamang na-damage talaga yung balat niya, no? And he can form a lot of scarring. Pag nag-scar yun, pwede pang hindi niya magalaw yung mga limbs niya. Kasi pagka nag-burn ka dito, magko-contracture yun, babaluktot. After some time, hindi mo na magagalaw ngayon. So yung function niya na nagagawa niya dati, ay hindi niya na magagawa. Mabuti na lang hindi pumasok sa bunganga niya o sa lalamunan niya yung apoy, no? Kasi kung nangyari yun, malamang baka hindi na siya makakapagsalita ngayon at saka hindi na siya makakalunok. Pero pag amin ni Isagani, Mainom tayo ng gasolina. ang gasolina raw na hawak niya sa kanyang kamay na halos maubos niya sa pag-inom. Hindi pala gasolina, kundi energy drink. Habang ang nasa kaliwang kamay na bahagya niyang nilagok at binuhos ang karamihan sa katawan, ang siyang tunay na gasolina.
Gayunpaman, napahamak pa rin siya. Hirap pala. Yung ginawa ko, mali po. Yung pangbili ko sana ng diaper ng anak ko, sa akin pa yung nagpunta yung ginastos. Nagkakaroon ng pagsisisi later on, lalo na kung sa tingin nila ay mas nangingibabaw ngayon, no, yung after effects ng cost, medical bills, for example, or yung mga negative comments na individuals about sa kanilang behavior. So, nagkakaroon din ito ng embarrassment, feelings of guilt, remorse. Nakakuha ng 2.8 million views Isagani. Kaya matapos ng nangyari, gagawa pa rin daw siya ng content. Pero hindi na raw yung mapanganib. Huwag po kayong gayahin po yung ginawa ko kasi critical po at saka delikado po yung ginawa ko. Dito po ako nakakuha ng aral po sa ginawa ko na napahamak po ako. Babala o paalala natin po, no, sa mga nagko-content po, no, maging responsable po sila sa kanilang ginagawa, no. Hindi po yung basta content na lang to impress their viewers, na hindi naman po ganoon kasi buhay po yung pinag-uusapan natin dito. Lalo na ngayon po na Fire Prevention Month. Samantala, paalala ng Bureau of Fire Protection. Ang pinaka-basic po dyan, no, in every circumstances po na nagkaroon po ng apoy ang ating katawan, no, ang pinaka-basic po din dyan ay stop, drop, and roll po. Ang pag-stop po ay nakakapag-pigil ng pag-spread ng apoy sa katawan. Hindi siya nahahanginan, hindi siya nakakpan ng hangin. Number 2 po, ang pag-drop po ay hindi na po umangat yung apoy o tumaas pa ang apoy. At ang pag-roll po ay ang pag-smoother o pag-aapula sa apoy na nasa katawan natin. Madalas sa mga content creator na gaya ni Isagani, tinataya ang sarili para sa nag-aalam na kagustuhang kumita para sa pamilya. Pero mga kapuso, ang kahit anong sobra ay nakakapasok. Kaya laging unahin ang kaligtasan para hindi masunog ang kinabukasan. Dami mong alam, Kuya Kim.